Tayo po ay magpapatuloy sa ating series dito sa aking sermon sa James na Practical Christianity. Nung nakaraang linggo ay tinignan natin itong James chapter 3 verses 1 to 12 patungkol dun sa pagsupil dun sa tongue. And now we are going to look at James chapter 3 verses 13 to 18. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 3, verses 13 to 18. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false unto the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. And a harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. At tayo po ay manalangin, hingin natin ng tulong ng Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay patuloy na humihiling ng inyong pagpapala sa inyong mga salita ng paglilinaw ng inyong banal na espiritu upang sa ganon ang inyong mga salita ay maging pagpapala sa amin bilang inyong mga anak. Ito po ay patuloy na magbago ng aming buhay, magdulot ng encouragement, Panginoon, to walk in a manner worthy of your calling in Christ Jesus. Maluwalhati po kayo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pansinin natin dun sa buong sulat nitong Book of James. Laging binibigyan din dito ni James na bagaman tayo ay bagong nilalang na kay Kristo, kinakailangan pa rin makita sa ating pamumuhay at gawa ang bunga ng ating pananampalataya upang ito ay mapatunayang tunay. Hindi sinasabi nito na ang gawa ay nakapagliligtas, kundi ito ay patunay o ebidensya na tunay nga yung ating pananampalataya. Ang sabi nga, a transformed nature will always produce a transformed behavior. Well, ang Biblia ay hindi tinatanggal yung responsibilidad natin na tumugon sa gawa ng Diyos sa ating buhay. Ito ay paulit-ulit nitong itinuturo. Halimbawa, sa pagpili sa atin ng Diyos sa kaligtasan, bago pa niya likhain ng mundo, bagaman tayo na ay kanyang pinili, pero kailangan pa rin nating manampalataya. Kailangan pa rin nating tumugon doon sa kanyang pagpili sa atin. Noong tayo ay naligtas, sinabi ng Biblia na pinipreserve ng Panginoon ang ating kaligtasan, pero kailangan pa rin nating magtiyaga. Kailangan pa rin nating magpatuloy sa pagkatawag sa atin o sa pagkaligtas sa atin. Noong tayo ay naligtas, ay meron tayong kakayanan na mamuhay sa kabanalan, sa kapangyarihan ng banal na espiritu, pero kinakailangan pa rin nating magpakabanal. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verses 12 to 13, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Ang ibig sabihin, bagaman tayo ay iniligtas na ng Diyos, pinabanal na ng Diyos, mayroon pa rin tayong responsibilidad na tumugon sa kanyang ginagawa sa ating buhay. Ganito rin ang sinasabi ni James dito. No, halimbawa, doon sa chapter 1, ang sabi doon ay yung mga pagsubok ay nagpapatibay sa atin. Pero, kailangan pa rin nating magtiis. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan
sa mga humihingi sa Kanya, pero kailangan pa rin nating manalangin at humingi sa Kanya. Inutos niya na tanggapin natin yung salita, pero kailangan tama pa rin yung pagtanggap natin doon sa Kanyang salita. Tayo ay magpakita ng mercy, pero dapat hindi tayo nagpapakita ng partiality o ng pagtatangi. So dahil sa pagbabago ng Diyos sa ating puso, tayo na ay gagawa ng mabuti, pero tungkulin pa rin natin gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, bagaman soberano ang Diyos na nagligtas sa atin o sa ating kaligtasan at pagpapabanal, hindi nito tinatanggal yung responsibilidad natin bilang mananampalataya na tumugon sa Kanyang gawa sa atin. Ganito din yung sinasabi ni James dito sa passage na ating binasa. Ang Diyos ay nagbigay ng karunungan sa mga mananampalataya. Pero, sabi ni James dito, kailangan pa rin ipakita na mayroon kang ang karunungan sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Ang Diyos ay nagbigay na ng wisdom, but you have to show it. No? Ang sabi niya dito, sa iyong pamumuhay at sa iyong pakikitungo sa kapwa. Sa konteksto, itong chapter 3 ay sinimulan ni James patungkol doon sa pagbibigay niya ng warning na kumbaga parang wag masyadong o wag maraming magnais na mangaral sapagkat mas mabigat ang paghatol ng Diyos sa kanila. Dahil malawak ang kanilang impluwensya at yung means na kanilang ginagamit sa pangangaral ay yung isang kasalanan na ay isang bahagi ng katawan na mahirap makontrol, which is the hatang. Nakita natin na hindi lamang ito para sa mga ngaral, itong warning na ito, ngunit ito ay para sa lahat ng Kristiyano sapagkat tayong lahat ay gumagamit ng dila. Pero ano yung koneksyon ng dila pagdating doon? Bakit nag-shift ka agad si James dito sa karunungan? Well, sinabi natin na ang lumalabas sa bibig natin ay refleksyon lamang ng kung ano ang nasa puso natin. Yan naman ang sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. At ngayon ay sinasabi ni James na kung tunay na binago ng biyaya ng Diyos ang ating puso, ito rin ay makikita sa paraan ng ating pamumuhay. Kung tutunay na yung puso natin ay pinabanal ng Diyos, ito ay makikita rin sa uri ng ating pamumuhay kung tunay nga na tayo ay mayroong karunungan. So, kung tunay ang ating karunungan, if we have that wisdom that comes from above, yung sinabi ni James dito, kailangan itong mapatunayan, ulitin ko ulit, sa ating pamumuhay at sa ating relasyon sa isa't isa. So dito sa binasa nating talata, may ginawang contrast si James dito. He contrasted two kinds of wisdom. So ang kinontrast niya dito ay yung wisdom from the world and yung heavenly wisdom o wisdom that comes from above. So merong heavenly wisdom na nanggaling sa Diyos at merong man-made wisdom na hindi nanggaling sa Diyos. At sa Biblia, makikita natin yung iba't ibang mga halimbawa na kapag ang pinairal ng tao ay yung kanilang karunungan o yung sinasabi ditong man-made wisdom o wisdom from the world, ito ay laging nauuwi sa kabiguan. O halimbawa, hindi ba, familiar tayo dun sa Tower of Babel. Ang sabi nila ay gumawa tayo ng mataas na tore upang sa ganon, maabot natin ang Diyos. Pero, ang resulta ng kanilang karunungan, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng iba't ibang lingwahe. Yan ang naging resulta, confusion. O halimbawa sa Biblia, yung Israel, di ba, they demand a king. Yun yung wisdom nila. Gusto nilang magkaroon ng hari at hindi sila nakontento sa paghahari ng Diyos. Ang pinili ng hari si Saul. Pero anong nangyari? Napili si Saul, pero yung kanyang reign ay nagdala ng turmoil.
So sa bagong tipan, marami tayong makikitang mga halimbawa nito. Sa halimbawa sa Matthew 16, nang sabihin ng Panginoon na yung kanyang daranasin sa krus ng Kalbaryo, ang sabi sa kanya ni Peter, "Far be it from you, Lord, you will never suffer and die." Hindi nauunawaan ni Peter sa panahon na yon yung sinabi ng Panginoong Hesus. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? "Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." So ito yung mga halimbawa sa Biblia na kapag yung karunungan ng tao ang pinairal niya, o yung karunungan ng galing dito sa sanlibutan, it will always end in failure. A true wisdom from God, o a human wisdom, seeks to find its own solution, its own comfort, its own glory, apart from God. Pero ang ending ay laging failure. Kaya makikita natin dito na ang karunungang kailangan para sa matatag na pamumuhay at sa pamumuhay buhay natin bilang isang iglesia ay yung tinatawag ni James na wisdom that comes from above, o yung karunungan na nanggaling sa Diyos. Ngayon, paano ito makikita sa isang mananampalataya? Ito yung aking mensahe. Now, true wisdom from God shows itself in a humble and peaceable life, while wisdom produces pride, strife, and disorder. Ang tunay na karunungan na mula sa Diyos ay nakikita sa mapagpakumbaba at mapayapang pamumuhay. Samantalang ang huwad na karunungan ay nagbubunga ng kapalaluan, alitan, at kaguluhan. So dito ay may 3 puntos akong nais na i-tackle. So dito sinabi ni James sa verse 13, "Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom." So makikita natin dyan that true wisdom is shown in meekness. No, yung totoong karunungan ay naipapakita sa kaamuan o pagiging gentle o pagiging humble. So dito, kung mapapansin nyo, si James ay nagpasimula sa isang tanong. Sabi niya, "Who is wise and understanding among you?" Sabi ng mga commentator, ito ay rhetorical question. Ibig sabihin, hindi siya naghahanap ng kasagutan dito. Kinukuha niya lamang yung atensyon nitong mga nakikinig sa kanya. Sa konteksto, alam natin kung saan nanggaling itong mga sinusulatan niya dito. They came from persecution, di ba? They are scattered among the nations. At sila ay nagsama-sama, at nung sila ay nagsama-sama, ay nagkaroon ng mga problema. At binanggit natin kanina, nung last week, na isa sa mga problema nila ay yung hindi nila masupil o makontrol yung kanilang mga dila. And maybe, marami sa kanila ay nagsasabing may karunungan. O maraming mga nagsasabi na mas marunong sila kaysa sa iba. Kaya ang tanong ni James dito, sino sa inyo ang marunong? Sino sa inyo ang may karunungan? At yung sumunod na sinabi niya dito, na ay hamon sa kanila, na ipakita nila ang kanilang karunungan sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. So kung ikaw ay marunong, kung ikaw ay may karunungan, ipakita mo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. So ipinapahiwatig niya na kung tayo ay marunong, ipakita natin sa gawa. Hindi nahanap ni James dito kung ano ang ating kaalaman pagdating sa salita ng Diyos. Ang hinahanap niya dito ay yung action na naghahayag na tayo talaga ay marunong o may karunungan. Dahil ang taong marunong ay nakikilala sa kanyang pamumuhay, sapagkat ang karunungan ay hindi lang basta kaalaman o pagsang-ayon sa tamang katotohanan. Ito ay pamumuhay sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi sa Proverbs 3 verses 5-6, "Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding.
In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Ipinapakita nito na ang karunungan ay ang pagkilala at pagpapasakop sa Diyos sa lahat ng bagay. Ito din ang sinabi sa Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Ngunit dito ay higit pa yung sinasabi ni James. Hindi niya lamang sinasabi na kilalanin ang Diyos sa lahat ng ating mga lakad o magkaroon tayo ng reverence o ng takot sa Kanya, kundi aktwal na isabuhay ito. Ibig sabihin, ang karunungan ay hindi lamang pagkilala o pagkakaroon ng fear o reverence sa Diyos. Ito ay spiritual na kakayahan na ilapat o i-apply ang katotohanan ng Kanyang mga salita sa ating buhay kasama ang lahat ng suliranin nito. At ang sinasabi ni James dito na gawa upang maipakita na tayo ay marunong ay yung meekness. Yung pagiging maamo. Sa Biblia, yung mga maamong tao, sila yung mga taong ang kanilang isip at puso ay napapailalim sa salita ng Diyos. Yung kanilang pamumuhay ay nagnanais na magpasakop sa mga layunin ng Diyos sa ilalim ng Kanyang pamamahala o sa ilalim ng Kanyang probidensya. Kaya dito ay sinasabi ni James na ang mga taong tunay na marunong ay mga taong mapagpakumbaba. Dahil ang taong marunong ay hindi mayabang, palaaway, o marahas, bagkus siya'y mahinahon, siya'y handang makinig, at siya'y mapagpakumbaba. Yan naman ang sinabi dito kung tatalong ka sa verse 17. But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason. Well, yan ang mga qualities ng isang meek na tao. So kaya ang wisdom sa Biblia ay hindi lamang head knowledge. It's not just about knowing facts or having a sharp ideas. Ito ay saloobin ng puso. Kung paano natin pakikitunguhan ng ibang tao, kung paano tayo tumutugon at kung paano tayo nagdidesisyon. Well, kung babalikan natin ang James chapter 1 verses 19 to 21, hindi ba? Makikita natin doon na ang meekness ay pagiging handang makinig at mabagal na manghusga. Sabi doon, di ba? Be quick to hear, be slow to speak, be slow to anger. At dito sa chapter 3, ang meekness ay open to reason. So hindi ka kaagad nanguhusga at ikaw ay handang makinig. You are open to reason. You are a reasonable person. So pareho lamang yung idea. A wise person doesn't rush to judge or to argue. Ay dahil yung meek o yung wise na tao, they listen carefully. They think things through and answer gently. Hindi ba napakagandang pagmasdan kapag ka sa isang pagpupulong ng isang grupo ay, halimbawa may meeting tayo, pinapakinggan yung nagsasalita at pinag-iisipan yung kanyang sinasabi bago katumugon. Yan yung isang quality ng isang meek na tao. Hindi ka agad sumasagot. Bagkos, he listens carefully doon sa isang tao before answering o before reasoning, before arguing doon sa sinasabi ng isang tao. Hindi nagmamadaling manghusga o kumundina. Well, that's what meekness and wisdom look like in action. Yung meekness, tulad ng sinasabi ng ilan na ito ay weakness, well, yung meekness ay hindi po ito kahinaan. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magagalit kapag ikaw ay meek o kapag ikaw ay maamo na tao. Makikita natin ito sa iba't ibang kaganapan sa buhay ng Panginoong Jesus. Hindi ba't sinabi niya sa Matthew 11 verse 29 that He is meek and lowly in heart. Pero kung pupunta ka sa Mark 3 verse 5, siya ay nagalit at nalungkot dahil sa katigasan ng puso ng mga Pariseyo. Maging sa ibang bahagi ng salita ng Diyos, nung nakita niya yung templo na ginagawang marketplace,
siya ay nagalit. Di ba? Pinagtutumba niya yung mga lamesa, pinalayas niya yung mga mangangalakal na nandoon. So, ibig sabihin, ang pagiging meek ng Panginoong Hesus, hindi kawalan ng damdamin o hindi kawalan ng conviction o paninindigan. Ang Panginoong Hesus ay maamo at mapagpakumbaba, pero kapag ang karangalan ng Diyos, ang honor ng Diyos ang nalalagay sa alanganin, siya ay mayroong righteous anger. Kapag kaglory na ng Diyos ang nalalagay sa alanganin at yung kapakanan ng mga tao, mayroong righteous anger ang Panginoon. Ang kanyang galit ay hindi makasalanang bugso ng damdamin, kundi banal na pagkagalit. Kaya pag sinabing meek, huwag nating isipin na mahina o duwag ang taong iyon. Sa halip, hamunin natin ang ating mga sarili na kontrolin ang ating damdamin at galit at ipakita lamang ito sa tamang oras para sa tamang dahilan at sa paraang may pag-ibig, hindi pa dalos-dalos at hindi para sa sariling kapakinabangan. So yung meek ay pagiging mahinahon, hindi ka agad nanguhusga, hindi rin kaduwagan, hindi ka agad-agad kumukundina o nakikipag-argue, at yung meek ay nagtitiwala sa pamamahala at sa probidensya ng Diyos. Kilala natin si William Wilberforce, hindi ba? Siya yung nakipaglaban para ma-abolish yung slave trade. Noong 1787, siya ay nagsimula na magsulong ng abolition dito. And for more than 2 decades, halos 20 years, he endured severe ridicule. Sabi nga, threats and sabotage o political sabotage mula sa kanyang mga kasamahan. Ngunit, imbis na gumanti, itong si William Wilberforce, siya ay patuloy na nagpamalas ng espiritu na wangis ng Panginoong Hesukristo. Patuloy siyang nanalangin para sa mga lumalaban sa kanya, nagsalita ng mahinahon, ng may pag-ibig, at hinayaan ang Diyos ang kumilos sa kanyang probidensya. Para sa mundo noon, sa kanyang mga nakakasalamuha, parang kabaliwan at kahinaan ang kanyang pamamaraan. May mga nagtatanong nga sa kanya, sa kabila nito, bakit hindi ka gumanti? Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi mo binawian itong mga taong ito? Pero ito yung meekness. Hindi ito kainaan, but it is power under control. Hindi ba ginagamit ito madalas doon sa mga hayop, mababangis na hayop na natuturuan, napapaamo. So, kapag naturuan, yung hayop na yon napaamo, magiging useful sa owner nito. Yung hayop, hindi nawala ng kapangyarihan. Pero yung kanyang kapangyarihan ay napailalim doon sa pamamahala ng nagturo sa kanya. Well, yung meekness, ito ay nakaugat sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa unang banda, dahil sa ating relasyon at pakikiisa sa Panginoong Hesus, ang sabi sa 1 Corinthians 1 verse 24 and 30, si Kristo ang kanunungan ng mga mananampalataya. Sabi nga sa Colossians 2 verse 3, kay Kristo nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. At dahil si Kristo ang ating karunungan, ito ay hindi bunga ng ating sariling pagsisikap, kundi ito ay gawa ng banal na Espiritu sa atin. Kaya sa ating pakikiisa sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Kanyang buhay ay unti-unting at karakter ay unti-unting nahuhubog
sa atin. Ang sabi nga, hindi ba, sa Galatians 2 verse 20, "For I am crucified in Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." So, ang Espiritu ng Diyos, ang buo-buo ng ganitong meekness at banal na karunungan sa atin. At gaya ng sinabi sa fruit of the Spirit o mga bunga ng Espiritu sa Galatians. Kaya bilang mga Kristiyano o bilang mga tinubos ng Panginoong Jesus, lalo nating panatilihin natin itong karunungan ng kapakumbabaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Hamunin natin ang ating mga sarili na magturo at matuto na may kababaang loob, mamuhay ng may kabanalan at pag-ibig, hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, ngunit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Magpakita tayo ng karunungan that comes from above sa ating mga salita, desisyon at relasyon. So yung kapakumbabaan ay nakikita, o yung karunungan ay papakita sa kapakumbabaan o sa pagiging maamo. If you are saying that you are a wise person, ipakita mo sa pamumuhay mo ng may pagpapakumbaba o pagiging meek bilang anak ng Diyos. Dito rin ay binanggit ni Apostle Paul yung false wisdom. Apostle Paul. Si James, yung false wisdom. At binanggit niya dito na itong false wisdom na ito ay nagbubunga ng alitan at ng kaguluhan. Dito sa verses 14 to 16 ay ipinakita ni James na yung origin ng karunungan ng tao o yung origin ng karunungan ng tao at ng mga bunga nito. Dito nga sa 3 verse 15, ang sabi, "This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly and spiritual, demonic." So dito ay sinabi ni James yung tatlong kaaway ng mga mananampalataya. That is the flesh, the world, and the devil. Yung worldly wisdom ay ang karunungan ng sanlibutan. At sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 1 verses 20 to 21 ay hindi ipinahintulot ng Diyos na yung karunungan ng sanlibutan ay makilala siya. O sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ay makilala siya o makaabot sa Kanya. Dahil sa ang sanlibutan ay tumalikod sa Diyos, ay ang kanilang karunungan ay nawala. Yan ang worldly wisdom. Yung demonic naman o yung unspiritual naman na tinutukoy dito, yung isang kaaway ng mananampalataya, ito yung laman, ito yung flesh na contradict doon sa banal na espiritu. Well, medyo nawala tayo, no? So yung unspiritual naman ay tumutukoy sa physical life and soul natin. At ito ay walang kakayanan na unawain at tanggapin ang mga bagay ng espiritu dahil sila ay salungat sa isa't isa. Ang sabi nga, 'di ba, sa I think sa 1 Corinthians o sa Romans, nakalimutan ko pero the flesh cannot accept the things of the spirit. So yung kanunungan, yung sinasabi ditong unspiritual, yung physical life o yung the flesh, it will not accept yung mga bagay ng espiritu. Sapagkat ang kanunungan yung demonic naman dito ay yung mga gawa ni Satanas, no, na tinutukoy. Nagsimula ito sa Garden of Eden. Si Satanas ay laging kumikilos, laging may kumikilos na karunungan laban doon sa karunungan ng Diyos. Sapagkat binanggit dito, yung karunungang, bunga ng karunungan nagmumula sa sanlibutan ay bitter jealousy and selfish ambition. So, ang ganitong tao, sinasabi niya na kapag ganito yung kanyang character, he is envy or has selfish ambition, ay hindi dapat siya angkin na siya ay wise
sapagkat pinasisinungalingan niya ang katotohanan. At hindi niya dapat iyon ipinagmamalaki. Ang mga taong ito ay hindi makita ang iba, no, yung iba na may hawak na posisyon o mayroong impluwensya na kanilang ninanais. Kapag sila ay nababalutan ng inggit at ay gagawin ang lahat upang makuha lamang yung gusto nila. So, kapag ang karunungan mo ay nasa mundo, kapag ang karunungan mo ay hindi nanggaling sa itaas, ang sabi ni James, it will be shown doon sa envy, doon sa jealousy, doon sa selfish ambition. Hindi ba yan ang kahulugan ng tagumpay ng mundo? Para sa mundo ay alam mo kung ano yung gusto mo, ang matagumpay sa mundo ay alam mo kung anong gusto mo at gagawin mo ang lahat para ito ay makuha mo. Kalayawan man yan, pera man yan, o kapangyarihan, kung yan ang magpapaligaya sa'yo, yan ang gagawin mo. Pero ang problema, kadalasan ang ganitong pananaw ay nakuagat lagi doon sa pagkainggit. Di ba? Sinasabi, gusto ko ang meron ka, o gusto ko ang meron sila, at gagawin ko ang lahat para makuha yon sa anumang kaparaanan. Well, ang makamundong pag-iisip na ito, ang hubad na karunungang ito, ay nangangakong ibibigay sa atin ang mga nais ng ating puso. Ngunit ang mga ito ay nagpupuno lamang ng inggit at hindi tayo matututong makontento. Well, to illustrate this, may isang kwento tungkol sa dalawang lalaki na nakatira sa isang lungsod. So, ang isa ay mainggitin at ang isa naman ay sakim. So, dalawang lalaki, dalawang uri ng tao, isang mainggitin at isa ay sakim. Isang araw, ipinatawag sila ng kanilang mayor, yung pinuno ng lungsod. At sinabi ng mayor, bibigyan ko kayo ng kahilingan o tag-isang kahilingan at yung kahilingan na yon ay makukuha ninyo. Kahit anong kahilingan ay pwede nyong hilingin. Medyo naguluhan silang dalawa dahil sa kondisyon. Ang sabi ng mayor, may kondisyon. Yung hihilingin nung una, kung anong kanyang hihilingin, doble ang makukuha nung pangalawa. So, si Sakim muna yung pinauna. Sabi ni si Sakim ay nag-isip ng matagal dahil sabi niya, o hindi pala si Sakim, si Mainggitin pala. Mainggitin pala yun una, no? Ang sabi ni Mainggitin, paano kung kumuha ako ng ganito, doble yung makukuha niya? Anong gagawin ko ngayon? Nag-isip siya ng matagal. Pero sabi ng mayor, Mainggitin, anong gusto mong piliin? Ang sabi ni Mainggitin, sige, kunin nyo na lang yung isang mata ko. Sabi niya, para yung kay Sakim, dalawa. At least hindi siya maiinggit, hindi ba? Well, ito yung resulta ng karunungan ng mundo. Ang tao ay naghahangad ng higit sa kung anong meron sila sapagkat sila ay mayroong envy o naiinggit at sila ay nagkakaroon ng mga sariling ambisyon. Hindi ba ito ay makikita natin na iba't ibang halimbawa sa Biblia. Si Cain, dahil hindi naging acceptable sa Diyos yung kanyang offering, anong ginawa niya? Pinatay niya si Abel. Si Joseph, dahil sa selos, binenta ng kanyang mga kapatid. At iba't ibang mga halimbawa na maging hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Ang katambal ng pagkainggit ay, sabi ni James, ay sariling ambisyon o selfish ambition. Dahil ang taong naiinggit, siya ay naghahangad na makuha ang kanyang nais
sa anumang kaparaanan. Well, ipinapakita ng makamundong karunungan, ulitin ko ulit, ang sarili nito sa pagkainggit at sariling ambisyon. At sabi ni James, ito ay karunungan na hindi nanggaling sa Diyos, kundi ito ay karunungan ng mundo, ng laman, at ni Satanas. At sinabi ni James dito yung outcome ng karunungan na ito. Ang sabi niya dito, for where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Merong pagkagulo, merong alitan. Well, hindi ito ang nais ni Kristo sa kanyang iglesia. Hindi ito ang karunungan na dapat mayroon sa iglesia. Dapat ang karunungan na nasa iglesia ay yung wisdom that comes from above. Sapagkat si Kristo ay hindi siya naghangad para sa sarili niyang kapakanan, para sa sarili niyang kapakinabangan. Bagkus si Kristo ay nagpakababa at nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa iba. Hindi ba't ang sabi, He came not to be served, but to serve. Kaya, tignan nating halimbawa si Kristo ng karunungan mula sa itaas. Tinatawag tayo nito na talikuran yung ating inggit at makasariling ambisyon. Tularan natin si Jesus sa landas ng kababaang loob at pag-ibig. Well, ang ganitong karakter na pagkainggit at pagiging makasarili ay nakikita lamang kapag ang tao ay hiwalay sa biyaya ng Diyos. So ang ganitong puso ay hindi kayang magbunga ng karunungan mula sa itaas, kundi ito ay magbubunga ng kaguluhan at ng kasalanan. Hindi ba't yan ang sinabi ni James sa chapter 4 verse 2? Kung tatalong ka doon, sabi niya doon, you desire and do not have. So anong gagawin mo? You murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Yan lagi ang mangyayari. Yung problema ng tao, kung hiwalay sa biyaya ng Diyos, ay hindi lamang ugali, kundi kalikasan. Well, ang tao ay likas na makasalanan at makasarili at haharap sa hatol ng Diyos. Ngunit, tinuturo tayo nito kay Kristo dahil siya ang tunay na karunungan ng Diyos na sa kanyang krus ay nag-aalok ng kapatawaran at nagbabago ng ating buhay. Kaya kung tayo ay hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo at wala pang relasyon sa Panginoon, ikaw ay walang karunungan na nasa itaas. Pagkus ang iyong karunungan ay karunungan ng sanlibutan. Ngunit, sa pamamagitan ng iyong kasalanan, ikaw ay inaalok na makalaya mula sa kasalanang meron ka. Inaalok ka ng biyaya ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang hamon, ikaw ay manampalataya sa Panginoong Jesus at magsisi sa iyong mga kasalanan. Dahil mayroong hatol na gagawin ang Diyos kapag ikaw ay hindi nanampalataya sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay hindi tumalima sa kanyang alok na kaligtasan sa Ebanghelyo. Well, that is the false wisdom. And yung pangatlo dito ay yung heavenly wisdom. Ito naman ay nagbubunga ng purity at ng kapayapaan. In contrast, doon sa earthly wisdom, unspiritual and demonic, ay describe ni James dito sa verse 17 yung wisdom that is from above. Yung karunungan nasa itaas. Sinabi niya na ang lahat ng tunay na karunungan ay mula sa Diyos, hindi sa tao o sa sanlibutan. So sa kabaliktaran ng earthly wisdom, itinuturo ni James na dapat nating hanapin itong karunungan na makalangit.
ilang bagay na dapat nating tandaan patungkol dito sa karunungan na ito. Una, ang karunungan na ito ay inaangkin na ng isang tunay na mananampalataya. Yung karunungan na ito ay ipinagkaloob na sa mga Kristiyano sapagkat ito ay bunga ng tunay na pananampalataya. Hindi ba? At kung babalikan mo sa James 1 verses 5 to 8, binanggit doon na kung kulang tayo sa karunungan, tayo humingi at tayo pagkakalooban. Ibig sabihin, mayroon na tayong karunungan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ikalawa, gaya ng tunay na pananampalataya, ang makalangit na karunungan ay naipapakita rin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang tunay na karunungan ay nahahayag at napapatunayan sa mabubuting gawa. At dito ay ipinakita ni James kung paano malalaman ang isang mananampalataya kung taglay niya nga ang karunungan na makalangit o paano mapapatunayan ng isang tao kung mayroon nga siya nitong mga makalangit na karunungan. At yung mga katangian na bilanggit ni James dito ay makikita din natin sa Galatians 5 sa mga bunga ng Espiritu at sa Sermon on the Mount sa Matthew 5. Ang una dito ay bilanggit ni James ay pure. So dito ang sabi niya, in-emphasize niya na first, pure. Ang ibig sabihin, ito ay pure dahil kung walang kadalisayan, hindi ito karunungang mula sa itaas. Well, ang salitang pure dito ay maaaring tumukoy sa moral purity. Ngunit sa konteksto, ito ay tumutukoy sa pagiging malaya ng isang Kristiyano sa pagkainggit o sariling ambisyon. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy o nakatuon sa motibo ng ating puso. Well, kung ginagamit natin ang karunungan upang mangibabaw sa iba o gamitin ito para sa pansariling kapakinabangan o kapangyarihan, ang sabi ni James dito, ito ay hindi dalisay at ito ay hindi makadiyos na karunungan. So pangalawa dito ay peaceable. Sinabi ng Panginoong Jesus sa Sermon on the Mount, ang mga kabilang sa kanyang kaharian, they are peacemakers, for they shall be called sons of God. So, ang tunay na marurunong ay hindi nagdudulot ng alitan. Hindi nagdudulot ng away, dahil sa kanilang kasakiman, kundi nagbubunga ng kapayapaan sa pamamagitan ng kanilang pagpapakumbaba. Ito ay nagpo-promote ng unity, hindi nagpapaalab ng alitan. Kapag may alitan, ang magkakapatid, hindi siya yung peacemaker, hindi siya pupunta sa isa at gagatungan yung issue. Kung hindi, ang nais niya ay magkaroon ng reconciliation. Magbati ang dalawang panig. Hindi ibig sabihin nito na ang peacemaker ay magkukompromiso sa kasalanan para lang magkaroon ng kapayapaan. Dahil hindi na ito totoong kapayapaan sapagkat ito ay hindi na pure o kinukompromiso na yung katotohanan at kabanalan. Well, peace must flow from unity, not from ignoring sin. So, hindi ito ibig sabihin na para maging mapayapa tayo ay, sige, mag-agree na lang ako sa sinasabi mo. Ay, hindi po ganun yung peacemaker. No? Hindi niya kinukompromiso ang kanyang pananampalataya at hindi siya nagkukompromiso sa kasalanan. Pangatlo dito ay gentle. Well, ang salitang ito ay, sabi nila, walang equivalent sa English word. Yung gentle ay dinadala nito yung salitang considerate, forbearing, kind, equitable, and gracious. Hindi ito marahas o mahigpit, kundi marunong umunawa at magbigay daan. Hindi ipinipilit ang sariling karapatan upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Halimbawa, yung isang gentle, pagdating sa pag-aasawa, halimbawa, yung misis mo ay hindi nakabayad ng kuryente. Bilanggit ko na ba yung kuryente?
Hindi na lang kuryente, ng tubig na lang. Hindi, halimbawa, si Mrs. ay hindi nakabayad ng kuryente at ikaw na lalaki ay, siyempre, mapuputulan kayo. Eh, anong gagawin mo? Kung mainahon ka, hihinga ka muna ng malalim. Kakausapin si Mrs. ng kalma at magtutulungan para humanap ng solusyon. Pero kung ikaw ay hindi mainahon, eh marahil sisigawan mo si Mrs. Sisisihin mo si Mrs. At lalong lalaki ang problema. So, ito ang gentleness na tinutukoy ni James dito. No? Pagpigil sa galit at pakikipag-usap sa kapwa na may paggalang, pag-ibig at kababaang loob. Well, yung pang-apat dito ay open to reason o ikaw ay reasonable. May dalawang ibig sabihin. Ang sabi nila, itong salitang ito, una is you are always ready to obey. Lalo na kung malinaw ito sa salita ng Diyos. Pangalawa, you are easy to persuade. Handa kang makinig sa katwiran at paliwanag ng isang tao. So, hindi mo isinasara yung iyong isip doon sa tingin mong tama na paniniwala mo. But you are open to reason. At kapag ka napakatunayan mong tama yung sinasabi nun, you are easy to persuade. That is a gentle person. So, panglima dito ay full of mercy. Ang mananampalatayang puspos ng awa ay ipinapakita ang kanyang pananampalataya hindi lamang sa pagpapatawad sa mga nakasakit sa kanya, kundi pati sa pagtulong kung ano man ang kailangan ng nakasakit sa kanya. That is mercy. Hindi ba? Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Ibigin mo yung iyong mga kaaway. Hindi lamang yung mga gumagawa sa iyo ng kabutihan. But mercy, pinapakita na nag-i-extend ng paggawa ng mabuti maging sa iyong mga kaaway. And that is mercy. Yung mga merciful na tao ay mayroong malasakit at tabag sa sino mang nahihirapan o nangangailangan. Lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Pang-anim dito ay full of good fruits. Well, ito ay tumutukoy pa rin doon sa lahat ng uri ng mabubuting gawa o kilos. Ipinapakita niya na ang tunay niyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa at tapat na pamumuhay o tapat na paglilingkod sa kapwa. Yung pang-anim dito ay nakita na natin nung nakaraan, yung pagiging impartial. Ito ay hindi mo itatrato ang iyong kapwa ng may pagtatangi, ng may favoritism. Pagkos ang pagtrato mo sa iyong kapwa ay pantay-pantay. Wala kang favorite, wala kang pagtatangi. Lahat pakikitunguhan mo ng patas. Pang-aning dito ay sincere o sa ibang translation, ito ay without hypocrisy. Ito ay katapatan sa iyong pamumuhay bilang mananampalataya. So, yan ang mga katangiang taglay ng isang Kristiyano. Bagaman hindi perpekto, ngunit dahil sa Panginoong Hesus, ito ay ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang resulta, ang sabi ni James dito sa verse 18, ay pagkakaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa at kapayapaan sa isa't isa. Yan naman ang nais ni Kristo sa kanyang iglesia, hindi nagkakagulo, kundi nagkakaisa. Sa unang banda, ang ultimate peacemaker natin ay ang Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay sa krus, tayo na minsan na mga kaaway niya, pinagkasundo niya sa Diyos. Kaya ang mga katangian na binanggit ni James dito ay hindi lang, sabi nila, moral na payo na ikaw ay maging mabait, kundi pagtawag na isabuhay ang ating pagkakaisa kay Kristo upang sa pamamagitan ng Espiritu ay dumaloy sa atin ang kapayapaan at katwiran. So, ang resulta ay kapayapaan kapag mayroon kang karunungan na nagmumula sa itaas. Kilala natin si Martin Luther sa kanyang
courage and boldness laban sa mga maling katuruan. Ang sabi nga, si Martin Luther ay hammer ng reformasyon. Samantalang may kaibigan siya na kasama niya, si Philip Melanchthon. Si Philip Melanchthon naman ay kilala naman doon sa kanyang kainahunan, doon sa kanyang pagiging mapagpayapa. At sinasabi na si Melanchthon, siya yung balanse ni Luther. Kapag merong alitan doon sa loob ng iglesia, ang nangyayari, si Luther yung matapang na naghahayag o nagtatama doon sa maling doktrina. Si Melanchthon naman yung mahinahon na nakikipag-usap at nag-aayos at tataguyod ng kapayapaan. Si Luther at saka si Melanchthon, hindi sila perpektong tao. No, madalas magkaiba yung kanilang pananaw. Pero sa biyaya ng Diyos, sila ay ginamit upang ang ebanghelyo ay maipalaganap at lumago ang mga iglesia doon sa Germany. Ginamit yung pagiging matapang ni Luther at ginamit yung kainahunan ni Melanchthon. Well, sa iglesia, kailangan ng tapang para sa katotohanan. Ngunit kailangan din ng kasinupan o pagiging palakaibigan at taong mapagpayapa. Yan ang nais ng Diyos sa iglesia na kanyang itinayo. Tayo ay mayroong pagkakaisa, tayo ay mayroong kapayapaan sa isa't isa. Kaya yung mga karunungan na binanggit o mga katangian ng isang marunong na tao na binanggit dito, ito ay sikapin natin na lumago sa mga bagay na ito. So, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa paalala ng inyong mga salita. Bagaman hindi perpekto, pero sa inyong biyaya, sa inyong pagkilos ng banal na Espiritu, ito po ay makakatulong sa amin, sa aming espiritual na buhay, sa paglakad namin, sa pagkatawag niyo po sa amin bilang mga anak po ninyo. Nawa Panginoon ay patuloy niyo po kaming samahan sa natitira pa po naming oras. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.